all. Tambok niwang, mga tigulang, whatever your political affiliation, your religious organization, civic organization ba, or imo ang nationality, Pinoy ba ka, or French ba ka, Americans ba ka, naghanap kita na interview diri para sa tanan ang Kapihan sa Dipolog. It is an independent program, neutral and objective para sa tanan. So, mo na itong public service nga katuyuan sa itong Kapihan sa Dipolog, matag, tuig nga tanan. Thank you so much sa ato ang kanunay nga nagsuportar, kanunay rin nga nagtabayayong sa itong Kapihan sa Dipolog. Matag Domingo nga tanan kung wala sila, wala po kita. Salamat nga to kang Silbert Adratico Domiano, naka-uniform karon sa ato ang Kapihan sa Dipolog na uniform, no? Anniversary uniform. Next Sunday, kita tanantag, sinana, mag-uniform na tapon. Kaya ano man sa uniform, basta ito mga panelists, atong require, no? Si Silbert, atong IT Director sa Kapihan sa Dipolog, ko ay nagdala sa atong live streaming, www.imndipolog.tv.com. Kung ingon man ang upload kanunay sa atong Kapihan sa Dipolog, matag, simana nga tanan sa YouTube. Link lang sa Kapihan sa Dipolog YouTube, na tanan ka emisyon sa itong Kapihan sa Dipolog, uban sa itong kailain nga mga guests o kailain nga topics nga gihisgutan matag Domingo nga tanan. So thank you so much, Silbert Adratico Domiano. Kung ingon man si Taxi Lumba, nga mga nagdala sa itong tingog sa kahanginan matag Domingo nga tanan, duha ka istasyon sa simultaneous broadcast, DXDR 981 o IFM 94.1. Dito sa istasyon, daghang salamat si Danny Luot, dito kanunay nagtabayayong kanato, kung ingon man ang ato mga kaubanan diya sa DXDI, si Ruchi Monera, si Marty, Dalugdog Ibres, kung ingon man station manager na si Mr. Edgar Dagumo. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. O ato mga panelists, doon ay nimig of Tomas Manila, pakuno siya, karon pang alas 2, mutugdon ang aeroplano sa airport. Si Consial Robert Gregorio, si Board Member Rodilio Boili, walang pa nagparamdam. Basin og nag-trick or treat pa to siya sa Minterio. Tapos si Edgar Surunda, maorang po gihapon, nag-trick or treat pa daw ito sa Minterio, hinapon ta nga, wala hinay na po silang aginon pa yun sa itong official video sa Sunburst, ground floor ng ilang Hotel 1 na pa sa Dipolog. Si Pons Bruda, ito manager sa Philippine Information Agency, Dalina Pons, o ingon man si Julio Salaveria, ang atong CPA panelist, ikan sa Department of Trade and Industry. Kay, ani ana, ang absent, ang sa... ang absent, ang sa Domingo sa itong anniversary sa Kapihan sa Dipolog, kay doon na sila shooting sa Viva Films. Inigod siya, nakakontrata man siya. Ini siya po yung third party sa Aldab Nation. So, may karibal ni Alden Richards para niyayadap. So, ato yung talis nila pangyabot sa ato ang mag-iitan nga panelist at ang former congressman sa 2nd District sa Zamboanga del Norte, Caron Dean College of Law, Jose Rizal Memorial State University, Attorney Roselier Matoy Marinaga. Good morning, sir, and how are you today? Salamat dito. Kini atong mga bisita karon nga sila si Ortega, atong nurse sa PHO, o si Mrs. Rosita Gonzalez, ang atong nutritionist o dietitian ng PHO. Nalipay katako nga language sila diri kay I think ang health karon is one of the thing na we should focus. O to, dito ko sa Manila itong last Sunday, no? Audition ko ako. Nagkaroon mo i-announce nga nalay ko sa Aldab. Pagbuha na ko, pas lang tingali ka nga magpasahin ako photograph. Besides, tingali, Miss Quality. Nag-costume ka nag-Halloween. Ito, yes. Next year, next year, we will make it a tradition. We should take note para medyo trend ko ka. Oo, sige, trend. Sige. Tutal naman to sa live streaming sa YouTube. Sige, sige. Oy, boys, ha? Next year, ha? Retirement na o Halloween, ha? Next year. For instance, karong December. Karong December. Sunday is nearest to Christmas. Santa Claus po na, reindeer ba? Sige, sige. Sige, sir. Ito na himuon, sir. Dahil na po na ikuan, worldwide celebration of
Judas pa na. Wala na po na. Sisort pa na. Dapat na sa mga Krista sa NTRCB. Diskusyon nga nga ito, katang mga helpful pa. Thank you, sir. Katong mga naminaw karon, have a very happy Sunday. Thank you. Thank you so much, Sir Matoy. Unang tamo, padayon sa unahan, ato'y pepalo nga naan yan, tao ba nakan nato dali, atong duha ka bisita gikan sa Provincial Health Office, no? Si Ma'am Rosita Gonzales, atong nutritionist and dietitian, o ingon man si Ma'am Pele Ortiga, ang atong nurse 3 sa PHO nga misgot sa mga immunization program o mga uban pa nga health issues kay kinahanglan nga piskal na kita kanunay or binatong giampo sa labaw nga makagagahom. Before we proceed, ato na pasalamatan ato mga sponsors na may nagdala ang pinakuli sa atong kapihan sa Lipolo matag Domingo nga tanan. Kay kini sila nga suportar man po nato, so dili po nato ni sila pakyaso, no? Ato yung pasalamatan matag Domingo nga tanan. So thank you so much. Nato sa Janus Marketing nga namaligya sa lain-lain ng mga spare parts sa mga inyong mga sakyanan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, uban pa sa ubos lamang ang presyo. Walang kuha ng mga sakyanan. How I wish. So, pamalit ka mo sa mga spare parts sa inyong mga sakyanan nga kung gingalan sa unahan at tulad ka mo sa Janus Marketing. Ang Janus Marketing, ipanagiyahan ni former ABC President, Honorable Janus Yu, nahimutan sa Dalan, Quezon. Ning dakbayan sa Dipolog, matawag sa telephone number 212-1148. Mao kana ang Janus Marketing. Daghang salamat ngadto kang Honorable Senan Alvis Angeles, atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Panalurigan sa Zamboanga del Norte, kanunay nga suportar sa atong kapihan sa Dipolog. Ngadto kang Governor Roberto Wairoy, atong Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, nga nihatag sa ato ang anniversary shirt, no? Last Sunday. Dayon si Honorable Junior C. Napigit, Presiding Officer Pro Tempore, Sangguniang Panalurigan sa Zamboanga del Norte, banggitan usab nga abogado. Sayon kay Duulon, sayon po pangitaon, diha sa Sangguniang Panalurigan, matag Lunes, alas 2 ang hapon, kay mo na ilang regular session, upang adlaw pohon. Honorable Romulo P. Suliba, Chairman, Committee on Finance and Appropriation, Sangguniang Panalurigan sa Zamboanga del Norte, ngadto sa J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer nga nabaligya sa fruit seedlings at a very reasonable price. Ang fruit nursery nahimutang usab sa Barangay Lingasan, lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte. Doon na po sila dito ay branch sa ilang J&P Lumber Yard sa Barangay Lingasan, lungsod sa Polanco, o ingon man sa Barangay Galas ning dakbayan sa Dipolog. So kung mamalit ka mo mga seedlings, fruit seedlings, ato lang ang J&P Fruit Nursery o ilang lumber yard na sa Barangay Lingasan o sa Barangay Galas ng dakbayan sa Dipolog. Ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer ipanagiyahan ni Mr. and Mrs. Porferio Necessary. Daghang salamat ngadto kang Attorney Rolando Enriquez Yebes, former Provincial Governor ng lalawigan sa Zamboanga del Norte, nga nagdala sa panupihon una sa tanan ang katawhan. Sponsor pa rin nato sa drinks sa last Sunday sa itong anniversary si former Governor Rolando E. Yebes. Daghang salamat ngadto kang Engineer Gilbert Sinis Cruz, negosyante nga dunay tim-os nga pagmahal sa mga kabus sa probinsya at tangi ang umaabot nga dakong kalanguan sa segundo distrito. Matod pa ni Engineer Gilbert Sinis Cruz, lumad nga taga Dipolog City, mulansar pagka-congressman sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat ngadto usab kang Engineer Arnold Lumongo, ang ato ang branch manager sa Cruz Telco ning Kapihan sa Dipolog, kanunay nga nagsuportar sa Kapihan sa Dipolog pinaagi sa telephone lines nila. Daghang salamat usab ngadto kang Honorable Rosalina Halusos Johnson, City Mayor sa Dapitan City, pinaagi kang Dapitan City Tourism Officer Apple Marie Agulong nga nihatag na itong lechon po last Sunday
sa ato ang anniversary sa kapihan sa Dipolog. O ingon man, ginapagpakyason si Congressman Rosendo S. Labad-Labad, ang ato ang 2nd District Congressman sa Buanga del Norte, nihatag sa convention nato last Sunday sa ato ang kapihan sa Dipolog anniversary. Dayon, magpasalamat po sa kita ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines nga maoy ni bayad sa ato ang pagkaon dito sa function room sa Camila Hotel 2. Pinaagi kang Mitchay Lagaga, Elizabeth Lagaga, ang atong Corporate Communications Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang NGCP na kanayon, dili mo tanom o kahoy o labaw nga dili mo tungkol sa inyong mga balay, hadool o ilaw sa transmission lines, aron mahalikay sa disgrasya. Mao kini ang right of way policy nila sa NGCP. A message of concern coming from NGCP. Dayon, nagpahibalo to si Beth Lagaga last Thursday na anang Miyerkules anang gabi, alas 9 kapit sa gabi, ibumbahan ang ilang tower dito sa Marawi City. So, karon human sa clearing operation, inapunta nga makumpuni na to nila to ilang tower dito nga gibumbahan yung tawag sa mga daotang elemento dito sa Marawi City. So, mura o dili maayo yung nga binuhatan, no? Dahil kitang tanang na ba mo'y mahamong kay maputla dahil tangog kuryente. So, mag-expect ta o brownout, additional nga brownout sa umaabot nga panahon kung dili makumpuni niya nga ilaang tower sa NGCP nga gibumbahan dito sa Marawi City. Kay dili man makatabog na dahil dili naman ayon sila makatransmit sa kuryente. So, dunay parts of Mindanao dili nga makasinati og mga brownouts dayon ang dili pagtamas-tamas sa mga transmission lines sa NGCP. So, ato pag ginauton ato mga katawhan nga minaw nga tabang putag bantay dagway sa ato mga transmission lines kay dili man ayon kay sa NGCP na di ba sir natoy tagiya man ana ang Republic of the Philippines that is government owned ang NGCP igo naman sila nga na mura og operate, yes. So, kitang tanan mga katawan, kaya kita may makapahimulos ni ini, magbantay o sa kita, mag-report kita o may mga unidentified persons, no? Nga makita na to, nga kadudahan ng mga katawan nga mura o ilang binuangan ang transmission lines, o reported ka mo sa otoridad. Kaya kitang tanan, ani, maoy maamong, maoy maapektuhan. O ba na tayo kuryente? Saan na lang? Pero hinoon, mas maayo pa walay kuryente kasi walay tubig. Okay. So, pero mas maayo yun na na-adyo yung kuryente na pa yung tubig para happy all, no? Comfortable living. Okay. So, namura ko, bisikan demotion ako mga kapad rin si Ma'am Pili. Ma'am Rosita Gonzales. Okay, thank you so much. Okay, ma'am, thank you so much nga ito ka Mrs. Natividad P. Bayubay, Season 6 OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Buanga del Norte Division. Bago lang sila na napahigayon sa provincial meet dito sa lungsod sa Rojas. So, very successful ang provincial meet pinagi sa DepEd, no? O kinambayayunan sa LGU Rojas pinagi kang Mayor John Henry Vallecen. So, daghang salamat para to sa sports development para sa itong mga kabataan. Doon na po dito ganyan mga special children, i-appeal na nila. So, maayo kaayo ito, no? So, salamat kaayo. Healthy body. Daghang salamat na ito kang Attorney General John Napikit, ang ato ang perennial na sponsor sa ito kapihan sa Dipolog. Pag-iita ni Abogado, City Councilor sa Sangguniang Paglugsog, Indak Bayan sa Dipolog. Thank you so much na ito kang Attorney General John Napikit. Ugusap, daghang salamat ngadto kang Mr. John P. Sayas, ang atong Community Environment and Natural Resources Officer, Consendro sa Dilinar, Santa Isabel, Dipolog City. Ngadto kang Mr. Muhammad Dasan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City, nga mihatag usab nato usa ka booklet last Sunday. So, daghan salamat. Parpo Muhammad Dasan Adjo, ato ni mahimong bisita karong November 8 next Sunday po ang DAR. Naka-schedule na ni. Usab, daghan salamat na to kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Ngadto kang Roger William and Jennifer King sa Uma County, Northern Ireland.
kang Erlinda Realisa Nunag, mong lang ko sa New York o Happy Halloween. Ngadto ka Sir Vicente Changson sa New Jersey, USA. Ngatuan ang karong gatingog, sige na raw live streaming turon sa atong kapihan sa Dipolog kay ato ang suki sa katanan si Mr. and Mrs. Vicente and Monina Changson. Tuan na karon sa New Jersey, USA. Tagiya sa Moninas Pension House sa Lambayan sa Lapitan. Mupit ko ni Lady Areta, senior nurse sa King Fahad Medical City, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. So, mo kato ang nagdala o pinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Live diri sa atong official video, Sunburst, ground floor, Camila Hotel 1, ning Dakbayan sa Dipolog. Dayon atong acknowledge diri ang pag-iabot first come first serve si Ma'am Rosita Gonzales, ang atong nutritionist o dietitian sa Provincial Health Office. Good morning and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning din. Good morning usab ni Sir Matoy. O may buntag usab sa tanan nga naminaw o nagsunod aning programa sa Kapihan sa Dipolog. O daghang kayong salamat po Dave nga gitagaan minimo o higayon nga makaistorya o makapasabot no bahin sa mayong panglawas. Thank you so much. All the time at your service wherever you are. O naman si Ma'am Kelly Ortega, atong nurse 3 sa Provincial Health Office, na mo idagdala sa mga laylay usab ng programa niya sa health sa ato ang Provincial Health Office. Good morning, Ma'am Kelly, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Pagpangatahuran nato sa itong lantern na gobernador, sa itong mayor, o sa tanang staff dili sa Kapihan sa Dipolog. Di kang ato ni Marinaga ang uban pa nga ni akan dili apil na ako ang kauban sa Provincial Health Office. Daghang kay salamat na sa makausapa imo na usab kong giimbitan aron sa paghisgot kabahin ni programa sa bakuna. Ngani pag-mention nimo kaganiha nga aduna tay depekto sa atong kuryente, ato lamang ibalanse nga kaninyang ato ang kuryente mao ni nga kinhatag og kinabuhi sa atong mga cold chain facilities. Na kung wala tayo may kuryente, unsaon na lang ang mga milyones na bakuna ang ihatag ka nato gikan sa departamento sa maayong panglawas. Ngani ako na nang gipresentar ngadto sa atong langdon nga gobernador nga butangan ko og laing nga koneksyon. Nga kung in kaso kanini ang maong kuryente mawala after 24 hours, murag di na gyud kapasalig na matusustinar nato ang temperatura alang sa paghatag og kinabuhi ning atong mga bakuna nga naghatag og proteksyon ngadto sa atong mga kabataan. Ang maong proteksyon gihatag walay pili, wala siya pili, IP man, natural born Filipino man, o foreigner man, o mga Muslim man. Muna nga ako lamang giawhag og gihangyo nga atong yung hatagan o importansya ang ato ang kuryente kag kung mawala siya unsaon na lang ang mga bakuna nga atong ipanghatag. Dili man nato na siya ihatag kung aduna man siya ginatawag nga vaccine vial monitor. Nga kung mawala mo discolor siya, imo siyang violet, imbis nga puti, nagpasabot lamang na kanang maong bakuna dili na angay ihatag. Kung atong manugaling siyang i-injection, inumduman nato nga false assurance. Ang atong gihatag ngadto sa atong mga nanay, mga kabataan nga ang maong bakuna epektibo pero wala na di ay siya epekto. So mao lamang na nga akong gihangyo kung mahimo ato siyang tabangan ng atong kuryente, atong yung mamintinar o masustinar. Kaya kung wala siya, unsaon na lang ang ato ang mga tambal o mga bakuna nga gipanghatag. Okay, thank you so much, Ma'am Pele, sa mga concerns, no? Kay importante yun, kung sa kayo din importante karong panahon na, no? Tanang importante yun. Basta pertaining to ato ang health, importante kita na. Kay, musa gani ato po din ang isgutan karon bayan sa ato ang paglawas. Kay nigawas ang World Health Organization, ipagawas sila og mahimang no, ngadto sa tanan. Nga, according to their study, na ang kanang mga pagkaon nga processed foods, no, nga niagi og kanang preservatives, no, sama sa ham, bacon, sausages, no, corned beef, and kanang maski ang mga red meats, no, nga kanang baboy, baka,
kanang karniro, red meats man na sila. Ang chicken ay dili siya ma-considered na red meats. Muna ako ang nabasahan sa World Health Organization. Ni-post nila karong bago lamang, karong semana lamang. Nga nagpahimangno sa tanan. Nga ilabi na kini mga kabataan. Kay kining atong ipanghandlan nga mga pagkaon, mga processed foods, dunay mga preservatives para mudugay siya bitaw. Na dili siya madaot, mao pa na makakos o cancer. Dili cancer ha, o dili cancer, sakit na cancer, ha? So, batod pa nila, big C. Unsa man ang cancer? Hangtod karon wala pa jud na all over the world. Ato mga scientists, ato mga bagitan, mga doktor, ug uban pa, wala pa makadiscover og tambal sa cancer. Daghang kay klase sa cancer. May cancer sa colon. Akong hermano sa una namatay 52 years old. Cancer sa colon. Katong ikamatyan ni former President Cory Aquino, cancer to sa colon. Nay breast cancer, ha? Si Annie Walter Belisado atong kauban sa media, breast cancer katong ikamatyan. Oh, si Walter close friend kay ni ato. Mo dagkot magay ko niya sa silingan ang dito sa North sa Buanga Gardens, silingan man to yung haya o akong ang haya sa kong papagmama sa North sa Buanga Gardens. Muna ako ito bisitahan si Walter Belisado. Unya dapit, no? Ini guman sa itong kapihan sa Dipolog. Cancer ang sakit ni Walter. And it is 1 in a million. Lalaki, apan ayang sakit, breast cancer. Oh. Napay na cancer sa kanang throat, no? Throat cancer, cancer. Basta daghan kayong klase cancer. Dili pa ko kanang health personnel, no? May atong nurse diri, maka-explain ni bahin ano niya mga sakita. Pero the bottom line is, ang tinugdan ini nga sakit, gauna, anang pagkaon CEO, processed foods. Sama sa ham, akong balikod, para sa mga ginikanan na mga medyo dili kayo tapulan, no? Kugihan kayo maluto ani mga ham, bacon, sausages, longganisa, apil na ni. Longganisa, kanang corned beef, uguban pa nga mga dilata, kamong mga ginikanan, ayaw sige pakanaay ni ang atong mga kabataan kay makadaot yun sa panglawas. So, kini siya, confirm din kay gipagawas din nga finding sa World Health Organization. Dili yun na basta-basta nga ma-question. Dili yun na basta-basta nga kuan nga din na tinuod, no? Tungod kay World Health Organization na gano'n ipagawas din. So, Ma'am Kelly, unsay mo ikapunong bayan ini? Ang akong ikadugang niya na kabahin niya ng mga pagkaon, tungod kay ang mga ginikanan man good, busy po sila, dakan po sila kay trabaho, mga office workers po sila, gusto nila ang tanan quick cooking. Easy to reach. Instant noodles, Instant trabaho ka ng noodles. Wala na siya mabasay nga na-mention karon ang present sa World Health Organization, pero ato lamang ginunuman, nagmuna na siya content na wax. Dahil yung isa sa mga articles na ako nabasa, kada mga noodles, kung mag-imo, kung mukaon anak, doon na siya distansya nga mga 3 days. Kita bang god ang atong naandan, pakano na to ang batang noodles sa buntag, pakano na po siya pagkagabi. Anything nga ato lang dayong maluto, karon mahatag nato. Dili na ta gusto nga magproseso pa ta og dugay. Gusto nato nga hatag dayon nato sa bata, pila lamang ka minuto, naluto na kay ang bata naghilak na. Dala siya wax na content nga mo-cause po na siya o cancer sa imuhang colon or whatever disease na ma-introduce, pero wala na kayo na siya maatali emphasis karon katong sumala sa dimensyon ni Ma'am Eddie. Pero nabasa din na ako sa article ato to ang Miracle Living na kanan na ang maong pagkaon kung mahimo, dili nimo siya sige-sigihon og pagkaon. Dapat nadagan siya og panahon na mahilis sa atong to ang iyang wax na mixture aron sinunya na napoy time ang imong lawas nga makarest di ka na adto kay kung siguro nimo siya buntag hapon, dili yun na siya because nanuman processed food man gihapon siya. Yes, okay. Thank you so much for sharing that, no, Ma'am Feli. Paminaw ta mga ginikanan, please lang ha, para ni sa atong kayuhan, sa atong pamilya maing paggawas. Atong nutritionist o dietitian, si Ma'am Rosita Gonzales.
Okay. So kanini ang kaning mga bahin sa cancer dili kay ko waivers no kay dili ko nurse pero nara po ko ika-contribute. Kita noon, kita nga tao na makita mga cancer cells no. So kung mo-active na siya pinaagi sa atong ipangkaon katong gi-mention ni Ma'am Edith nga kuan katong to ang mga preservatives nga mga pagkaon. Bagyo na siya, tinuod yun na siya kay naa naman og sa ingon ni Ma'am Edith ganina nga naa na siya sa World Health Organization. Dili po na nila ipagawas kung wala na siya ng kamatuoran o wala na nila na survey kanang naang mga kuana kanang facts nga gipagawas nila. So ako isip nutritionist no, mga pagkaon siguro mga ginikanan dili na lang ta kayo mo kuan sa kanang naang mga ham, mga canned goods, noodles nga dali ra kay natulutuon kay usahay kapulan man ta sa gingon ni Ma'am Feli nga ang working mothers kinahanglan lang kung gusto lang nga dali-dali no. So bisan og kanang naang dili mga inunaan nga pagkaon pwede man nato nga madali ato lang i-prepare daan kinahanglan lang yung time no nga atong gigahin sa atong mga anak para nga magtubo sila nga hinsog no kay kasagaran sa ubang mga bata pagayo yun nanay sakit sa kidney. So murag luoy nga bata so diri lang yun ta sa nutrition side atong pagkano na atong mga anak kung mga utanon, mga prutas. Sa eskwelahan bitaw no, may ng maestra nga, kinsay mo kaabutan, tanan, isa. Pero actually wala. Naulaw lang tungto ang mga bataan. Pag-abot sa balay. Pag-abot sa balay. Unsay sudan ma, naay kuan kanang utan. Kay nangita sa katungto ang fried chicken, ham, no nga wala sila kay balunga makadaot sa ilahang panglawas. So mga ginikanan, kinahanglan kita isip, kita gyud mga nanay, kita nga mga inahan, kinahanglan gyud tagaan atong time. Ilabi na sa pagkaon ang ato ang mga anak. Kaon, ang sudan kinahanglan everyday. Kinahanglan mo kaon gyud ta og mga masustansya nga pagkaon. Kanang utanon o kanang naang mga prutas, no? Gani-gani kanini ang sakuan, kanini ang isige natog awhag nga kanini ang garantisadong pagbata isgutan na unya. Okay. Thank you so much. Concern si Silver then si Sir Matoy. Okay ma'am, mo appeal ko ani ma'am kay sa akong nahibawan gud duha man ni gospel. Naay gospel para sa kalag mo natong kinuhaan. Yes, Napoy gospel para sa lawas. Yes. Nga nahinugdom ko sa Biblia gud nga dili ang tao buhion sa pan lamang kung dili sa matagpulong usab sa Dios. So paduha ka klaseng pagkaon. Yes, Na kinahanglan naay gospel para sa kalag, napoy gospel para sa lawas. So sa akong nadungog sa duha ka resource nato sa health nga murag nakaingon ko nga kini diing fast food matupabon ni tax nga peligro na kay fast food mamatay. Pwede ba ma-explain nga ano ni siya? Fast food mamatay. Kung saan na siya pa-explain nga murag mo kuning nga formula. Siguro no, because of capitalism siguro sir no. Kay na-commercialize na pag-ayatan ba, puros na gadali ng mga tao. Sir Matoy, kay nagkan ni words of wisdom si Sir Matoy din. Salamat din. Katong kan Silver, bahin sa pagkaon nga, pagkaon pro sa spiritual, doon na sa para sa lawas. Yes. Bahin sa isda tingali, Silver, kung palita o isda para sa spiritual, dito din ta sa ingon nga, you should be fisher of men. Yes. Pero gusto ka nga para sa lawas, fisher of fish lang. Tinutong ingon ni Silver. Kini, ari ko ni Feli, yung kanina gaingon siya nga, tagantag pakuna, nga mga expensive ra ba? Isa to expensive, pero medyo kini panitaon nun. Ito na inyatag ni sa atong gobyerno. Pero it should maintain its right temperature. So, nakinahanglan tao ng electricity to run for the refrigerator, no? Okay. Kung brown out, wala ba mo'y backup generator or this purpose kayo? Kung lang tayo to preserve, no? Hindi makakinalag ako ng generator. It should be para regional nyo, no? Sa karon wala mo'y generator. Sa pagkakaroon, sir,
ni aging tuig dunay gihatag ni European Commission nga budget dayon ipalit to i-purchase to siya og mga generators intended for the municipalities. Kaya ang ilahang cold chain storage, one refrigerator man lang. Dahil gigamit po ito nila para silang birthday clinic. Sa ato ang probinsya, nanatay naka-standby dito nga generator, kaya ako na nag-present ang mga problema nga ito kung governor o kang engineer Sosa, na anytime, kung mulapas na gani 24 hours, kaya magbibutas sukan mulapas, base dili na maka-accommodate ang kabungnawon sa ato ang mga cold chain facilities nga mo sustain sa temperatura nga kinahanglan sa maong bakuna. Ang Provincial Health Office, ang iyang kadaghanon sa refrigerator nga naa karon sa sulod sa itong cold chain, cold room, nga kanang na mao mga refrigerators dagko kayo, gikan na siya sa Department of Health, 12 units. Tulo na siya ka freezers o ang siyang chest type refrigerator na. So dili ordinaryong generator ang ato ang kinahanglan. Magkinahanglan gyud ta og dako. Ila na nang gitan-aw, ila na nang nasuta asa ang connection nila isumpay. So sa karon di tanaw pa. Oh, pero kay na naman ko'y tapan nga PDRRMC. Kanang PDRRMC na siya dako kayong generator. Kay in case of emergency, puto siya mo supply sa mga panginahanglan. You can coordinate with them. So, you, as of present, wala kayo problema? Wala ito'y problema, sir. Bahin na lang na ang kuryente. But then, ang ato bangod, in kaso makadukay ang brownout, doon na naman kakay naana, sir. Okay, so you have no more problem. Wala na kayo problema. Okay, so that's very good. Congratulate the provincial government for providing, no? So, more or less wala tayo problema sa generator. Salamat Ma'am Pwede. Pwede ko ma-ready ko ni Rose, nutritionist. At yun asan na po si Pwede? Kaganina nag-iuntang, which is quite important. Kaya mo raw monitor ni processed meat. Dahil mo ang World Health Organization na ikonon mayo may maka-cancer. Although long time ago, sige naman naging na anything that is processed, may cause sickness, no? Karoon lang hindi emphasize nga agi sa itong way of life, no? Na kadaghan kay dagan namang resort sa meat process kay agi din sa itong kalukan na resulta na magalit. Hindi po natin problema ang mga ginikanan ganong gadali because it is the work demand na makinanan ko ito madali. There must be a intelligent planning on how to mitigate this, di ba? Kung ka gano'n hindi ka gusto madali, so hinahin ko ito trabaho. Pero pag hinahin ka trabaho, i-fire out mo ka. You lessen the time, kamay po mong sweldo. So all of this have to be rationalized. Now, kaning nakaingosa nga more or less panani kining murao kuna nang yun so finding. Doon na ba mo statistics sa sa Pilipinas na cancers which are related to the eating of processed meat. O lang ng World Health karon nga daw tani ay pinapunta mo kuha. So, kani ko yung puta nga, we have to go into record, no? So, doon na ba tayo statistics to show proportionately to the population o sila naman yung cancer stricken o namatay ba, no? Because they have been eating processed meat. Okay, so it's mo share of thought, opinion, si Ma'am Penny Ona, and then si Rose. Ang pangutanan ni Atty. Marinaga is doon na nabatay facts and figures maguray atong pangitaanan. Naalagin na siya, naapilagin na siya sa atuang listing dili sa Zamboanga del Norte. I cannot speak for the whole Philippines, pero kung ato ang tanaw ng ato ang mga leading causes of deaths, apil na siyang cancer dili sa atuang Zamboanga del Norte. Though, nilig yun nato siya mapinpoint na ang cause niya is because of the eating of the red meat. Wala din siya yung mo specific kay unknown man ang pathophysiology, sir. Unknown man ang cause.
ang ato lang nga gilista lang dito unsang mga cancer cases ang ato ang present sa ato mga pasyente. Okay, Ma'am Rose. Ako murag dili kay ko makakuan anang na sa cancer no sa mabilit sa cancer kay murag wala kaayo sa ako nga kuan. So siguro katulad kang pwede nga kuan. Kini, Yes, sir, ma'am. okay. Okay, unsa man gyoy elemento sa processed meat na maka-cause of cancer? Is it the meat itself or whatever? O di ba Murag na- kita ko ay magka-cancer po ang meat, sir. Murag dili ka sa preservative Okay. na So, kita. is it only the preservative or including the container? Kanang sa tin, Tin, lata, plastic, lata. That cannot be also contributory to causing cancer. Yes, I sir. asked this question. That we have science, diba? I remember one time sa Congress, we were discussing about burning. Diba? Meron mo ito nga incinerator to do away with garbage. Okay. But there was one, the moment you prohibit it entirely, then you will lose the opportunity for scientists to come up, you can burn without causing that kind of movement. Can cause whatever it is. So muna nga, galing preservative ang galing mo alipos. Sa inyong study, at least we owe it to the public to tell me na can there be a preservative that cannot cause cancer? Para mo kayo gamitin tuba. Doon na ba? I mean, for physical exercise na. As far as you know, nga ba? We are questioning as expert. No, pero I mean, Nakaba? just say. murag I cannot speak about it. Murag din ko ka istorya o unsang klase preservative ang dili maka-cause of cancer. Kay kana man kung cancer, dili man pure food lang ang maka-cause. Ana, there are other causes. How about the environment? Ang imuhang ipulian. Oh, Yeah, but pero food man lang go yeah, dagat ang we are concentrating on the concentrate process. Para man pag ko, food. maka-handog mong gudin. Oo. Okay, panangitan ko, mahandog ng tao. Kung sa may result nato nga, doon na po tayo sudan nga dili process meat. Kapag tayo nga kanang dili process mga malo, di ba? Mamanta. That is why we are resorting to process meat kay medyo this is mass produced. So, morning, this abesa itong sweldo. Dito karon nga, ay family ka ng afford kay makaon sila noodles today, next day noodles, no? And 1/4 itlog inanak ta, no? That is their way of life. Based on their budget. Pero yung entirely you wipe out yung process with ka dili mayo. So, what happened to your income? And do you still afford to buy for this? No? I mean, these are the important things na we have to take into consideration. It is not simply saying that this is bad. Correct. What is the substitute that we can afford? If this is bad, then what is the substitute? Okay. Speaking of substitute, sir, wala na ko ma-photocopy, the entire report sa World Health Organization na as last Friday ako pag yung review. Wala na ko kay brown out ko si Kwan ba. Ako lang i-share na part dito sa recommendation is kung mukaon mo og red meats karong panahon na o kanini ang mga processed foods, dapat nga i-balance ninyo og veggies o fruits para masiligan to mo cleanse. Ma-cleanse to ang mga fatty items fatty particles dito na inyong nakaon, masilig to, malimpyuhan sa mga veggies o kaning fruits na inyong gikaon. Mo ito makabalance. So, palitan, doon mo magkaparty ka, dati mo kaon o mga lechon o uban pa, see to it na the following ko na meal mo, hindi pa necessary siguro nga pagkasunod yun or the following day, banat siguro kagkaon o veggies and fruits, labi na ang leafy vegetables kuno kay maka-cleanse kuno sa inyong tinae o uban pa.
So, apil na mga fish, seafoods, ana, nga usa sa mga claims na to sa atong ikaon nga mga processed foods. Wala na akong mapotocopy, sir. I'm sorry. Wala na akong mapotocopy to. Tulog daw ka kasi patang pa nila nga. Kanang process, pag-iwan yung mga pork and beef, na may pork, diba? Pero ba ng corn beef, o pasyentang mais, ano ha? Hindi pa na pork and beans na rin, sir. Beans and beans naman Beans and na. beans. Gusto ko mo daw bang itong diskutan ni Eddie nga beaches? Mura dili lang pure siguro beaches. We also include in our diet ang ato ang fruits. Mga fibrous foods, mahuli sila. And they help in cleaning the waste from our digestive system. Para mawala itong tuwa diyang ma-retain, dayon ma-istangko, dayon ang mahitabo ana, absorb it siya paayo sa ato ang lawas that will cause this in aning mga klase na sakit. In other words, in reality, kung si well, have to borrow the words, because sa mga pinag-isulti, balance life. Balance life. Ano? Okay. Kung mag-asama sige mo na to, gani sa nutrition na to, mayroon pa ko, that was the time when nutrition was introduced, di ba? At ganito si Dr. Sulot, ang iyang kamunggay. Dahil mo rin ko na to, no? Ako pa ng mga nutrition, kamunggay. Dahil sa kanang kamunggay, that is equivalent to 2 to 3 eggs, no? So, ingon taon itong taga-barangay, sige nang pumati ng barangay, kamunggay, ingon taon itong taga-barangay, dak, asay maayo nga, atag kamunggay, ulian yung tiklop, so There was a time when that program ni Rose sa GP na nag-distribute po sila o kamunggay ng mga seedlings. O, dili ba, Rose? Yes, Rose. So, kamunggay. Paano maganda siya, no? At proving. Kaminusan ng kamunggay. Yes. It is, proven and tested na siya nga kuwag na siya. Daghan o vitamins nga ato ang makuha una. Kuwag ni food, murag makaayo, no? Makaayo sa mga sakit. Kaya sa cancer, no? Daghan magani kuwag nga ang kamunggay ko no makaayo po sa cancer. No, so siguro ang ako ang ika-contribute na katungto ang bahin ng cancer kay wala man kita kay balong unsa bahin kuan bagyod pero contributed na siya sa katungto ang mga processed foods. So nga ko lang siguro ang ingon ni sir matoy nga balanced diet, no, nga kinahanglan mukaon kita og mga utan, prutas para kay ingon ni mapili food nga makasilhig, no, especially katong mga high fiber nga mga kuhan ka ng fruits kay para nga makalimpyo sa ato ang tinai o makuha tungto ang mga magpabilin nga naa sa processed foods nga ato gikuhan ikawon. Wa pa pud siguro ta gikuhanan nga dili jud ta mukaon, no? So mukaon lang ta nga kanang naang sa insakto nga dili pud nga everyday na lang kada na lang kuhan kada kaon mao gi atong kaon. Kaya December kay ipuso mang party, kay Christmas party man. So daghan no, daghang kayo Kuna kuhan. gyud nga utaw gyud dagang fruits and veggies. Yes. Umani mo panampak. Tapos kuhan lang. Siguro sa ako ko disiplina lang. No, disiplina sa atong kaugalingon, dili lang pud ta pataka kay kung concerned ta sa atong health, ato maging na magatuloy daghan na magug kaon. Kapila na ko gakaulitsyo no sa panadiha. So inanglan ako nasad di siyang kuan pasilhigo na pud nako di siyang mga fats nga tuan na bilin sa ato ang kuan lawas, no. So inuna lang siguro nga kuan kuan. Okay, yes, Terry. Okay, naman tayo, kaninang kong doctor's advice, kaninyang ingnon ta nga, max lang kadako. Ang pangunta naman ko, dili magulusahay ma-well detalye ang explanation kung unsang matchbox. Kaya na may matchbox nga katongto ang gitar, dagko kayo ang matchbox. Muna usahay, wala ang ikaon sa ato ang supposed to be lahat ang advisory, katurong kang matchbox, nga gamay, pero ang piliyon yun ang dako. Dahil patunan pwede. Then when you make instruction, it should be more or less specific. Nandito ang characteristic one, maestra. The question tong yung estudyante nga sa Pedro, dahil yung magkabok nga nagbatong langgam, tipo silang sa, pinay nabili. Yung Pedro, wala na, wala mo ma. Bukong ganyan mo wala.
lima kuhaan usa. Dito naman. Ikaw ko nung mamili niya ko nung mong lima. Then posible ng usa. Di ba kung managan? Yung na niya mo mamili. Okay. But anyway. Kalimutan na ako ito. Kining, katong sa una, nung period time nga, katong bitaw mga senior Christian, I really miss local government. Kaya, pananitan ining kanang bitaw. There should always be a bitaw pinagdo or kaning seminar sa mga barangay. Kaya kita dili man ta kaning vegetable eating. Di para nato, parang kaon ta vegetable murag para sa pobre bitaw. Ang gusto nato pagkikarne di ba? That is our mindset bitaw ta. So we have to makita gyud nga leader ta kita you are prominent in the community nga ikaw mismo mukaon gyud ka vegetables. Second, may kaniyaman si Rosca nutritionist. Parang yung tangkong. Kaya mga sa pagluto sa tangkong, nga ganahan ng tao ng taon. Pero imo na nang usarag yun ang kabutan na imong nagkaon na siya na sumulan mo ng tao. So, iba tikali nga, I think that is your program, diba? Cooking, tangkong yung buhon, tangkong yung utangan o unggos, no? Dagang kaya anyway nga, it is palatable. So, sa ito pa, anyway, bisag tangkong to na, pero in different way you cook it. So, muna, dagang matao ng avocado for instance, nutrition ayo. Pero may avocado, why? Because you don't know how to prepare, di ba? Kamuting kahoy. May ko ng kamuting kahoy, pero sige kang kaon ng kamuting kahoy nga, nilaga lang, sumulan na buka. So, ay muna okay, di ba? Dagang. So, I think this is very important nga mismo sa Tagbalay, it is affordable how to process food. Now, the same kind na ang mga bata gusto rin po mukaon. So, kung ano yung mga vegetarian, everybody likes to eat fruits, everybody likes to eat vegetables, but the way how it is being prepared. Hindi katong fruit way lang yun nga, ang mga tao, ang mga bata tao, hindi po ganahan ng tao. Do you have your program on that, Tom? Kanang na ang cooking. Wala na kaya na namo na kuan diri sa health sir no napoy responsible ana nga kuan kanang nang sa nutrition office, National Nutrition Office, mao na siya responsible usab anang naang pagkuan pagtudlo. Pero kami sa una sa imong ingon sir nga sa nutrition kaya ako sa previous nako nga kuan is nasa Provincial Nutrition Office. So naa ni kuan ana among itudloan naghatag nig seminar ana sa mga barangay nutrition scholar. Sumao sila mo hatag dito niya sa ilahang mga tao sa barangay. Tudloan nila usaon pagluto ang mga utan sa klase-klase. Example kanang ingon nimo nga tangkong, dili lang adobohon kun dili pwede na siya imong isagol imuhang kanang gagmayon, imo nimong torta o isagol nimo sa kuanda isda or itlog, pwede na siya. Naana siya sa una pa pero I think karon murag wala na siya na practice o wala na siya program bahin anang naang sa cooking, especially sa process food. So kami sa health nga kuan wala kay tungod nga sa health man gyud mi siya no health and nutrition kaning niya siguro sa kaning ni ang agency sa food assistance na siya sige pa na nilang promote kaning ni ang sa DSWD kanang mga daycare centers nagtudlo pa na sila ana kanang unsaon pagluto sa mga vegetables nga makaon gyud sa bata. Okay, thank you so much. Naay reaction text message no gikan sa atong naminaw karon na kuan ni kanang ang ato kuning VIP ni sa Dipolog City former Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog. O nahimo ko ni mayor sa Kadyot nga higayon si Engineer Edilburgo Bebs Cheng. Matod pa ni sir, ako basahan sir ha, naminaw ka karon. Good morning. The best natural preservative is salt. According to the book of Daniel, chapter 1, verse 1 to 21, eating vegetables and drinking plain water will make one healthy. A message of concern coming from Engineer Edilburgo Bebs Cheng.
Thank you so much. Sumpay ni Silbert Adriatico. Kay, murag naunhan ko ni Vice Robert. Kay, mangutanon ta ko ni Ma'am Rose ug Ma'am Belly, how true is this tips ba nga? Ang enough water, maka-clean spot sa bali gani ako muna akong i-practice. Gusto kay ko mainom og tubig kanang sa buntag. Kaya kini pong exercise, how true nga usap po ni siya sa pag-cleanse kay kanang kuno atong mga toxic sa lawas idala mo kuno na sa singot. O ayan na ba? So, gusto may inyong ika-tampo aning nga duha kaning water, enough water o enough exercise. Apil na ang salt, matupad ni Engineer Webster. Si nutritionist na to, Ma'am Rose. Okay. So, ganun itong ingon ni Engineer Ching, no, ang salt mo ay usa sa kuan nga preservative. Pero sayod man sa nga, in short time lang, no, kung magkuantag salt preservative, in short time lang na siya. Dili po pariha sa kuan niya. Awan sa mga resulta dayon, ana, no, madaot gihapon ta kay sa kidney. So, tanan yun nga preservative, wala yun tayo mapili. Except nga, i-avoid lang yun siya nato. No? Dili totally i-avoid, pero i-lessen, no, ang ato ang paggamit ni ana. Gani ang asin, karon gani, gipanghusgan, magginakanan na ang iodized salt. Iodized salt, gipanghusgan yun na nga mo'y gamiton tungod sa iodine content niya nga. Mao po na yung problema nato karon dili sa Zamboanga del Norte, dako kaya itong problema ng iodine deficiency disorder sa atong katawan. So dili nagagoiter, dili lang nagagoiter ang mga bata, daghang kayong mga bata nga gitawag og kanang mga special child. Kulang sa iodine na siya, katong mga bata nga mubo, putot. Matingala ta nga taas ang ginikanan pero nganong mubo ang bata, kulang sa iodine. Di ang ilang mga physical deformities po kulang sa iodine, usa po na siya. So parehas sa gyapon tanan, basta preservative naa gyud siya side effect. So ang ato lang siguro buhaton is ato ang likayan or atong i-lessen paggamit ana namang preservative. Kuan kita bubalik kita dito sa mga fresh nga mga vegetables and fruits sa atong gikaon, no? Ang matter of kuan na lang na siya kanang time bitaw nga ihatag nato sa ato ang pamilya nga mag-prepare ta nang naang ato ang pagkaon. Kung gusto ta nga atong pamilya healthy. Okay, thank you so much. Sir Matoy. Itong si Daniel, mabuto yung pag-count sa layon? Mabuto siya? Mabuto ito, kanan sa ko. Diba, mabuto? Kato si Daniel nga di butan dito sa layon din, gano'n sa kanan sa layon. Mabuto, no? Tingali, ito sa salt, no? Layon, ito sa salt. Okay, according to the book of Daniel, chapter 1, verse 1 to 21, eating vegetables and drinking plain water will make one healthy. Sort of the joke, no? Yeah. What I know of Daniel, nagkatarong bayan sa layon. I never knew na he was a dietitian. Sa una rin ang pronounce, okay, mga, you will wonder, pila na lang man ang lifespan sa tao karon? 60 plus? 40 plus? At sa una, ano man ang mga katigulangan na ang mga sinaon, wala may mga preservatives, uban pa, mga gulay, ito mga tinanong nila, mga kamuti, mga uban pa, no? Anong mga bukod sila? 80 plus, 90 plus, 100 plus? Mga centenarian man. When was Gregorian calendar? Invented. How do they measure age at the time? Kita sa Gregorian man ta, so 24 hours, and 3 days, no? So, muna ito, measure. Kung saan natin nga wala man, so mapun sila sa 1,000 years, no? So, wala na sila. Ito yung wala itong problema. Ang ako lang nga, kaya nga mo si, kaya nga kanina nga, ang ayaw dito na magkakabang po sa height sa tao. O tao subos. So, naka-notice ka, Phil, ganing Ross, kung asay taas, mga bata na sa baybay o mga bata ko sa bukid. Kaya sa baybay na mo yung song. Basta kaas pa sila kaysa barangay. Murag sa kano. Kaya ginagawa ba kuha na sa baybay nga kuha nga mga bata. Pero of course naidaghan nga makakuha sila ng iodine
sa kuano sa baybay katungod ani ang mga kuan mga isda, mga shields inana no. Pero sa bukid sa una makakuha tag iodine, no? Iodine content sa sa soil. Pero karon abot ang panahon nga kuan kanang na ang daghan ng mga fertilizer nga gibutang sa tukuan so nawala ang iodine content, no? So mo na siya nga karon ang ato ang Department of Health nangampan niya gid ani nung pusganon nga pangumpanya nga maggamit og iodized salt tungod kay mao ra man gyud na siya way nga makuha ang iodine nato kay mo man na siya gigamit nato everyday kada luto nato or maski magkaon tag mangga or inana tanan na man nato makuha no ana na ang kuan Kanang asin iodized salt dili daw maayo nga imong kanang speaking of which kanang ibutang sa mangga mga kanabang kinilaw ba anak dili ko no maluto. Is that true? No. Yung masala nga, oy dili mo magamit ang iodized salt anang kinilaw ha kay dili siya pud mo ulanay ana. I don't know. Ako nakadungog jud ko ana nga istorya. unsa may kalainan sa asin nga kanang naang ato ang gigamit Kanang ordinaryo or kanang iodized salt Di ko nga may kalainan. ang kanang naang ang asin ra man gihapon na natong ordinaryong asin gisagulang na kuanan lang na siya gi-fortify na siya sa iodine. So katong tuang iodine di ba gikinahanglan man na sa atong lawas o nga dili na siya makadaot. Daghang issues anak nga gilabay anang na ang iodized salt no kanang na ang kay kuno maka sa tuig ko nila maka-sterile, maka-kuha sa ukon burus, makakuag abortion, ana daghang kaayo siya kuan kanang issues ana siya nga gilabay ana na ang kuana. Although kanang nalingon nimo gid nga dili maayo sa kinilaw, tungod kay hilaw, dili maayo tuslog. Gani kung magtimpla ta sa iodized salt, kinahanglan dili katunang hapit na haunon. Dili na to. Dili mawala, dili mo evaporate ang iyahang iodine content dito. Ang ako lang nakuanan diha kanang dili kuno pwede sa ginamos. Kay madaot. Siguro ila lang ang una-una. Tungod kay magkuan kag usa kay sample, nay usa ka maghimo og ginamos nga mo ikuan dito siya, mo supply dito siya daghan no nga ginamos. Ipalit siya sa kuan atong tindahan, dito gyud kuno siya mopalit kay dili iodized ang iyahang asin. Dili kuno makadaot sa iyang kuan. Pagpangutana dito sa tindahan nga iyang gipalitan, gitisting, iodized di ay ang katungtuang iyang gipalit. Wa man na daw iyang ginamos. No, so wala na siya kamatuoran. Katungtuang wan, pwede na siya bisan mahilaw nga imuhang ituslog o maski kanang sa salad o maski sa ginamos pwede ang iodized salt tungod kay parihara na sa katungtuang rock salt nga itong gigamit o dungagan gi-fortify na siya og usa ka micronutrient kanang naang iodine. Ma'am Pili, uso ka man mga piki. Sigurado ko tayo kanang iodized salt ipapaligya ana na tinuod na kanay iodine basin ang tibur salt na puna gipandukdok hindi man day iodized salt ni. O diba? Okay. Giisgutan man ko nato nga ang iodized salt nga naay iodine makahatang kaayuhan sa itong lawas pero usa lamang kapag pahimangno doon na siya ginatawag nga sukdanan. Doon na siya ginatawag nga kung dili siya maabot ani nga 15% content, ppm ang tawag ana atong measurement. Kung dili siya maabot ana, wala po makaabot ang requirement na gikahatag sa ato ang panglawas. So, ang Provincial Health Office karon, doon ni sila gadget na gigamit. Akong ipa-describe ni Miss Rose. Ano mga gadget, pagsukod kung unsa yun ang content ana. Okay. Go ahead. Okay, so natanong din sa Sablaga del Norte tulo na siya kanang IYD no nga kuan kanang naang iodine checker. So makuha na siya ang content sa iodine sa salt nga ato ang pamaligya diya sa mga establishment gipanggamit sa ato ang balay. So kana siya gigamit na namo no sa inyo ni Ma'am Feli ganina katong ang 15% sa ppm no kana siya 15% sa household na siya. Kinahanglan na ataana sa household, inana kadaghan ang kuan kanang iodine content. Pero kung tuwa pa ganin na siya sa establishment o sa mga sari-sari stores, kinahanglan 30 to 70 ppm ang ikinahanglan. Tungod kay napamang may ma-expose anak, no? O kung ma-expose to siya, napag yung mahabilin. So pag abot sa household, kinahanglan na ay 15% para nga
insakto gyud ang atong nakuha nga iodine content. So, ang sa atong gibuhat anang na ang iodine checker, naglibot-libot mi sa tibok probinsya, ang katungtuang mga establishment, gipangwaan na mo og sample, o katong mga household, gipangwaan na mo og sample, gitisting usa na mo. Naaman kay sa una ang gigamit is katungtuang rapid tester, katungtuang ipatulo ra nga mo-turn to violet kung iodized salt siya, pero dili na kay balo og pilay content. So karon naana na siya iodine checker. Kung pag-testing na mo sa katong rapid tester, mo-turn to violet gani ang asin sa ato pa positive siya nga iodized salt. So kato siya mo amo ang i-check dito sa atong tuang machine, mag-i-check kung pila ang iyang content. Dito mahibalaan kay naman dito kung pila ang iyang iodine content. Mao na siya purpose ana nga iodine checker. Pero kuan lang ka ng sakto, kuan lang nga tulo ra gyud sa tibok sa Buanga del Norte, usa sa Picho, usa sa Occidentalman, ug usa sa Dipolog. Dili pa gyud na siya makakover pero naatay rapid salt tester nga katungtong ibubo lang. At least man lang kay baluta nga squad na siya iodized salt. Okay, daghan kayong salamat. Ang atong loyalist sa kapihan sa Dipolog nga si Engineer Pebs J, kasi personal nga pangutana nga dito ni Sir Matoy Barinaga. Ingon siya, please ask Matoy his secret. Wala mo sikreto, sir. In maintaining a long and healthy life. Oh, okay. Yes, Senator Ernesto Boy Herrera died at the age of 73 years, younger than Matoy. Oh. Sir Matoy, kung sa'yo mo sikreto, i-share ko na. Pre, matay mo na kong ibutang buwan. Para sa situation where I have to reveal my age. Ito to si late Senator Ernesto Herrera, kauban niya to sa Congress tip, no? Ano to siya? Secretary General sa TUCP, no? Trade Union Congress of the He was Philippines. brilliant and bright, no? So, kaya kining kapain sa secret, no? Sa una, gusto ko kuminom. Gusto ko manigarilyo. No, inom yun, no? All kinds of wine ako na nakatesting yan. In fact, sa high school pa ko, dito man ko sa Pasila ng high school. No, I got drunk, very drunk, na di pa inom ko o sabaw sa kabukay. Eh, makaayo ko, no? Mamusa, no? Kabukay, no? Di ba, no? But, the secret is very simple. 1978, I stopped completely drinking o tanang mga vices. I stopped, no? Okay, kaya, trabaho ko to, kaya namayor mo ko. Then, healthy living lang. I mean, food, very moderate lang. Mukha pinagmay, kanin mo ko mukha umunok. Ngayon, exercise po. Sa Congress, dito ko rin ako. Ito ay, wanong tayo exercise, hindi yung tubig, dahil gabay ito. No? In fact, mura kami palit ito muna ito. Pero karon, where I intensely play tennis, medyo I can drink a lot of water. Imong tiyan yung ako because of perspiring ka. So, what is needed is only a moderate eating and then the exercise, lot of water, wala na. And then be natural. That is all there is to it. So, pumunta na ako. Thank you, pray for the question. So, thank you so much for sharing your secret, ha? Actually, the secret of my health, no, is that I have a secret about it. Okay, kining iodized o kining rock salt. Asa may mahal, iodized o rock salt. Besides, before ini, murag napasad during our watch, no? Si ni chairman ni sa health, si Congressman, Congressman Yapa sa Congress. Then, we were really pushing for him na napasad to iodized salt. Asa may mahal, iodized salt o kining rock salt? Ang iodized salt medyo gamay lang po, mahal gamay. Pero sinintabo lang po siya, sir. Dili ra kaayo siya dako. Pero kung imong i-compare unya sa imong problema kung iodine deficient ka, mas dako ang problema nimo kontra sa katuntuang gamay nga. So, panalitan, gamos ko, o di ba magbulat ko, no? Asa may supply nga akong available, rock salt or kining iodized salt?
Pele. Magkanim gabigin mo nila nga, dili may sa ginamos, dili may sa bulat, tingali, agi sa availability o sa presyo, o sa resolve. Ma'am Pele. Ang ato mga description ana, atong ibaluan ang Raxon tagko. Kung atong naandan og estimate, unsa kadagana sa atong kumkum ang atong ilamog sa atong ibutang sa ginamos o ibutang nato sa isda sa negosyo. Ang ato ang nakita sa ato ang iodizon, gagmay kayo. So lagi yun ang diferensya. Kung usa ka kumkum nga Raxon, ikumpara nimo usa ka kumkum nga iodizon because of the sizes. When in fact, sumala ka kaniya sa ilingon ni Rosita na katungto ang manuggamos o ginamos, wala niya mahibalui nga all the time nga yung gigamit nga Raxon, nanagay ko siya yung iodine content. Oo, kana man lang kung content ang ato ang itanaw ana, it's not the sizes anymore, pero ang iodine content nga naa sa mahong asin. So, kung gusto niya mo gamit siya Raxon, kay ginikwar naman kung karon sir na kung maghimo ang tanang establishment na namaligya o asin, nagit siya iodine content tungkol kay sa Region 9, kanini ang pinakamubog sa ato ang pinakamubog nga iodine content nga na survey, sumala sa survey, ang Zamboanga del Norte ang pinakadaghan. Pag-ani din ni Dr. San Luis, usang ka non-government organization doctor, nga nagtanaw, nag-survey by municipality din ang maong kampanya, diha atong nakita nga daghan kaayo ang mga tao nga dunay goiter. Sige kita diri kada tuig wala dunay paltas nga dunay kita free Mas tagan sa sa baybay. Ay, Twitter. Kasagaran gani na amang gani tagabaybay. Napakita lamang kung doon naman galing iodine, katong to ang mga pagkaon nga na iodine content kay ilang ikaw, but not enough to supply the body's needs nga gikinahanglan. Kung ang dili nato yun ma-determine kay huwag man siya pili, manato, tigulang, patagpon pa, o mga tigulang na, mga idara na, madato, mapobre, malalaki, mababae, dahil yun minakita nga katungto ang mga goiter cases sumala sa amo ang survey. Pag ato na mo sa labason, katungkol yung ni Rose, sa 199 nga consultation, iti ato ang nagka-positive yun sa goiter, sumala kay pag-paintro man to, na idagko, na igagmay, kung yun ato, gi-require ni Dr. San Luis for operation. Kunya, ang nag-meet diri, ang nag-submit for surgical intervention, ang dimension ni Dr. Loayon, murang 11 na kabuo, pito na kabuo, submit for katong free mga nitong ato ang operation ng Gimo diya sa Zamboanga del Norte Medical Center. So, ako kaning giawag, nakatungto ang dagko na kaayo, ngayon magkun sila nga dili naman ni magpa-opera man, kay tigulang naman ni, kay nabay triangle, na mag-nodular, na mag-ulisay klase-klase dili nga description ni Dr. San Luis sa klase sa goiter. Nanginisi. Ano siguro, yes sir. Very alarming, no? Very alarming when it comes to the lack or deficiency sa salt. No? Okay, so it is very alarming. No? Kailangan, we have to more or less mitigate this. Hindi na may budget, ihata sa itong local governments, no? Municipality, province, to address this problem. Kaya, hindi man yung basta-basta, no? This is problem. Kaya, you know, ang atong yung pagtanaw, like may mga ahensya, mga hindi. Pagtanaw lang ng problema, they will always ask you, how much is the support? Diba? Since this is quite alarming, tinali nga, ang kapihan can help. Hindi pag-usa sa namunuan, kundi information. Kaya mga tita, dito tayo information, ginanglang receptive ka. As a leader, we should receptive to public opinion. We have to, tanaw na to, valid din eh, valid eh. Then we will try to implement. Hindi valid, sige lang. Yung nata nga, hindi matigaling ka importante. But we have to react to it. No? Nakini, ganoon yun eh. Makita niyo po tayo ng kuha. Gani, speaking about goiter, mas may maning goiter sa kuha, it can be pure, it can be operated. Karena kung goiter inside, kung ano na
medyo lisod, no? Lisod, ba? Then, I-assess mo na before the operation. Kaya before any surgical intervention, napunta yung ginatawag ang clearance sa pasyente. Kaya kuman ato, girefer din sila sa Cebu. So, natin man ato, after the clearance, nagiging mobili sa ang hospital, nakita po na pwede na sila upirahan dili-ali. So, ang ilaan na determination na lang, o kanini ang ato ang mga cases kanong kanini ang ato mga pasyente nga na-Reuter, ang ila lang to submit themselves for clearance and for operation. Para maminos na ito kay kung ato muna-unaon lang, kung ato ang balansilon, sige na yun ang consultation, sige na yun ang survey nga gikadak, pero daghan pag yun kahapon ang magawas na nagka-positive sa goiter. It can be seen, kanabang physically, or it can be palpated. Kaya katong si Dr. Salulis na nagpalpate, ato, alisto kaayo yan, tulo, makatintay, yun na yung sabihin makita. Nasa ilalo. Oo, nasa sa ilalo. Oo, sa kabugol-bugol. Pangutan ko, kani nga drive karon, kani advocacy karon nga ma-minimize na to, matupan ni Sir Mato, yung mga mitigating measures, ano ni ang iodine deficiency problem sa tibuok, sa Buanga del Norte, nga may nagpuna sa tibuok Region 9. So, kanini ang kini mga commercial establishments na maligyan mga pagkaon, eateries, fast foods, i-require ba ninyo nga kung gamit o iodizer sa ilang mga putahe? Even ka na mga fried chicken na namaligyan. Hindi ba rin i-require tayo ipang-inspection nga paggamit yung mga iodizer? At least man lang, ang mga tao nga mamalit kung ilang pagkaon sige, kung di magaling sila nagamit silang palay, wala sila tungkol kayo nagpalit sila sa mga commercial establishments, mga eateries, mga karinderya, gamit pag-iodizer, at least man lang, makatabang silang panglawas. Are you doing this, Adele? Rose? Yes, of course, we are doing that. In fact, kanini ang asinlo, wala ni siya, mga 20 years na ni siya, no? Gikan, sukal siya na approve. So, walang dugay-dugay na yun. Sa primero, advocacy ang ihimo. No? So, advocacy para magamit ang katauhan sa iodized salt. Karon, murag, diri na po mi nag-focus sa mga establishment. No? Sa mga sari-sari stores, katungtuang nagbaligya o mga asin diri sa Dipolog, sa Buanga del Norte, mo na po nagipangusgan nga unta sila. No? Maraog, ang balaod dun sa asinlo, murag wala tayo siya nipon. Wala siya na kuan, wala siya natagaig nipon, mauna siya nga wala lang. Kayo, ato yun na siyang istriktuhon, daghan nga kuan ani, magpaul ani ni ang law, katang na ang mamaligyag asin. Gani, during sa mo ang kanang testing sa iodized, kanang mga asin, diri sa mga dagko nga mga establishment, amo yung na ibawaan nga dili gyud iodized ang ilang gigamit. So nagkandak og series og kanang na mga meetings, no, ang Provincial Health Office, pati pa ang taga-region nga ipatawag ang katong mga stakeholders para nga makuan yun nga ma-fortify yun ang ilahang mga asin. Ang problema lang ani karon nga kanini ang kuan, ang ato ang BIFAD. Kay mura og dili kay sila, wala sila ni cooperate nga gani ipatawag nila ang BIFAD at i-share nila. Yes. Piece of their duties. Ang BIFAD is, wala sila ma-determine sa light food nga kuan intake ko na no nga walay mga lead content mga inanam taw no kay Bureau Food and Drugs man dapat sila may authority ana. So kami sa health wala ni authority nga dakpon nga mopadakop mi atong mga establishment nga wala siya nituman ani ni ang asin law. Sila ra gyud unta. Pero siguro meeting na mo mga 4 meetings na mi sa first meeting na mo diha pa sila o giayo sila kuan ni doktor nga mura og medyo nagka-kuan to. So sa pagkasunod nga meeting wala na sila dito nga no hantod nga siguro mura og nakul-an na si doktor nagsulat siya sa region nga mao nay nahitabo sa ang BIFAD murag wala bitaw sila in cooperation sa mo ang nga campaign no ani nga kuan. So gani ang mga kanang namaligya o basin mga establishment wala din na sila lisensya aning ni ang kuana. So mao ta ni paningkamutan para nga ma-implementar yun ni ang asin law unta. So sa tuno nga ang BIFAD lagi mo oy problema karon nga kuan. Dili pi kapadayon sa mo ang kuan amo ang kaning ni ang among campaign.
So one of these days, atong paningkamutan madalas kanginan sa Kapihan sa Dipolog ang Lipan. Sir Batoy, naka-ebidensya, no? Dili sa Sunburst, no? Bilang iwan, naka-ebidensya na, sir. Sa Contigo, compliant na sila. Nga eyeglass salt pa yun. Nga hindi rin nagkaroon, yata nga open yun, no? It is an iodized salt. Pero guputang po So, din rin. congratulations din sa Kapilang Hotel 1. Isumpay din sila sa Asen Law. I-announce ato nga, gusto ko nga, doon na kaning free, kaning assured mo nga inyong pagkaon, doon na eyeglass salt, ay mo sa kapila. Ay mo sa Kapila Hotel 1. Sunburst, okay. Pero buta din nga, store in cool, dry place. So, Aircon man tayo rin. So, unaw siya. kaya mo ito nga, programa sa gobyerno, pag anak, nahatag ka, libre na ng itaw, di ba, no? Sa kuha. Doon na ba yung programa ninyo? Sa local government, national government, whatever it is, nga, we are giving iodized salt to the indigent. Nahatag ba tao? Giving iodized salt to the indigent. Usually, during my class, mga tuming mga barangay, pumunta naman sa kwan. O sabay, pag yung muna yung programa, whether we have implemented it or nakahatag pa ta, no? Then we'll try to solve whatever it is. Karon, sa unang paingon sa health, water skill toilet, okay. Karon, paingon nga, eyeglass salt, mapapunta yung hatag ba eyeglass salt? At least, one time lang, at ang katong receiver, maganda yung eyeglass salt, diba? So, kung wala na to, they might endeavor na sila, pupalit sila. Sa dili pa na ito ba, sir, doon naman yung importante kung galakaw si Ma'am Deli Ortega, magigala po na ito. Parting words and statements sa iyang pag-bisita na ito para sa Kapihan sa Dipolog. Sa dito pa, pwede ko umutan. Sige. Si Fede o si Ross, are you inclined na pasar ang resolution or to Congress na we will make the process meat a little bit expensive to tax, put tax on it, pareho liquor, pareho cigarette, diba? In order to deter people from using it, patak nilang taxes, it becomes expensive. No, karon kay process meat is really not very good, no? Muna na siya, by the nature naman, nahulog na siya category of liquor, category of cigarette. So, we'll make it more expensive by taxing it more. Will you go for that? Can you call the attention of our local government in order that they will make a resolution calling the attention of Congress to tax more for the process fee for the benefit of our people so that di na tayo mukha ang mahal. Or else, one week mahal. In 5 days, in a week mahal. In 2 days, barato. Para matapos na po. Mura kasi, Sir, murag mahal naman tidaan. Parting Ang ato lang, na disiplina lang din sa ato ang kaugalingon. Murag ka na lang din siguro ako i-suggest because if we keep on increasing the prices of these foods, manikura ang gihapon, pupalit man gihapon na natungdan because they want that instant cooking. Ang ato lang, ato lang sila tawag na makalaot yun kung sigihon. Wala man ta magingon nga dili mo kaon. Pero kung sigihon, makalaot yun. Kaya kung ato siya ipataas, murag na ito pwede lang yun kayo ang iyahang presyo. Markala na siguro ako ang nilagan kayong salamat sa Kapihan sa Dipolog for inviting me again, but I just would like to inform the public na wala pa yun kaabot ang atong school-based immunization of 95% that we want to achieve. Ngani ang atong provincial health leader, si Engineer Anetan, nagapadasog yun, nag-encourage sa tanang mga health workers, kung doon na i-deploy nato ang mga nurse development program nurses, o sige pag yung pang-immunize o pagbakuna sa mga kabataan nga wala mo sa item sa ilahang kaugalingon kay wala po mo subon ang ilahang ginikanan. Sumala sa pagpadasong sa World Health Organization, ginimaw mga bakuna nga atong ipakhatag o pang-administer nato sa mga kabataan, wala siya magdala o kadakutan apan
kinunuan nga naghatag ni siya og kaayuhan atong ni siya giatagan og pagpakamana o paghatag og importansya aron ang ato ang probinsya ang mga lumulupyo diri anaa sa maayong paglawas unsa man nato pag-appreciate o pagtan-aw sa mga kagwapong kapatsyaga sa ato ang palibot kung kita mismo naglakaw madaoton ngani usbo nako ang duna pay mga tulo ka parte sa ato ang probinsya tulo ka dapit Dipolog City Sindangan ug Kalawit na naapag din sila sa mubong nga porsyento sa ilang pagbakuna akong gihangyo ang mga teachers ato mga school teachers sa paghatag og kooperasyon kay kung negative ang ato ang attitude minus po ang submission sa ato ang mga nanay nga ilang hatagan og consent ang ilang mga bata aron mahatagan nato sila og bakuna ato pong giawag mga DepEd nurses sa paghatag pag-assist o pag-assess o paghatag yun o pag-ayuda ngadto sa ato ang mga health workers aron dinimi ang ato ang proteksyon paghatag sa ato mga kabataan mabot gid siya og 95 or more than 95%. Ang ato ana it's not because of the accomplishment but the protection that we are giving to the children nga naa sa grade 1 o sa grade 7. So ako ihangyo usbo nako kung mahimo katong wala pa makapabakuna mga nanay, mga ginikanan, mga amahan ako mong gihangyo nga atong isabiter ang ato ang mga school age children nga na-mention grade 1 o grade 7 alang sa maong pabakuna aron mahatagan nato saktong proteksyon ang tibuok natong mga kabataan sa probinsya. Maura yun na. Daghang kayo salamat. Okay, daghang kayo salamat. Ma'am Kelly Ortega, Nurse 3 sa Provincial Health Office. Inaapon ang balik. Hapon ka din sa Tulapian sa Katulapon, ha? Labi na na pa, doon ay mga programa sa Tuang Health, diha sa Provincial Health Office. No? Thank you so much sa imong pagbisita. Daghang kayo salamat. Okay, so God bless you. Okay, balik ka rin sir. Matuwang man ako ang barko, no? So, ako lang sa kong basahon kay parang kuman at tutang commercial kay bago ko rin mag-share, no? Ng Engineer Beb's Chick, ingon siya, if you will ask me my formula for a healthy life, number 1, drink at least 8 glasses every day and 4 glasses of water before breakfast, no? Ako, inom ko, pero sa baso ako kada buntag, ako na magmamurot akong pero upat ng kandas. Pero 8 glasses a day na sure. Exercise mo gama? Yes, exercise sometimes. Kaya naman tayo hard eat. So, eat, number 2, eat plenty of fruits and veggies every day. Fruits, ha, minaw. Tax of silver, di magtabi. Fruits should be eaten before meals. Sa wala tayong pagkaon, ang fruits, kaunon ko no, not after meals, dili umano ka. Kaon, only before meals daw. Exercise at least 30 minutes every day for sleep. Okay, number 4, sleep at least 8 hours and do not sleep after 12 midnight. Kay that sleep, dili na quality sleep. Ikaw kapasalangan sleep. Kanang sige na, party doon. Ay, magkainad. Sir Webstring, ang magkainad ko no, magkaupos ko no ang idatugan. Ako, ingon ni tax. Ang sunod, morning, forget all your hurt feelings. Oh, and forgive those who have hurt you. Aron na kay peace of mind. So, aron na kay peace of mind, wala yung stress. Pray before you sleep. Yun ay importante. Pray before you sleep. Ngayon, inigbata po mo, thank God kay nakamagata. Okay? So, muna yung mga words of wisdom bikan Engineer Webstring atong i-share rin sa itong kapihan sa Dipolog. Thank you so much. Ato na, pasalamatan ato ang mga sponsors na nagdalang kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog matang Domingo nga tanan. Daghang salamat sa Janus Marketing nga namaliga sa mga alay na spare parts sa inyong mga sakinan sama sa Suzuki, Isuzu, Nissan, Hyundai, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, uban pa sa ubos lang mga presyo. Ang Janus Marketing, ipanagihan ni kanhi ABC President Honorable Janus Yul na himutang sa Quezon Avenue ni Dapayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 11-212-1148. Thank you so much nga to kang Honorable Senator Alvis Angeles, Vice Governor and Presiding Officer sa Guliang Palangruigan sa Zamboanga del Norte.
Honorable Julius C. Lapingkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Kulihang Pananawigan sa Zamboanga del Norte. Ngadto kang Honorable Romulo P. Saliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation sa Kulihang Pananawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much. Ngadto kang JNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, sells fruit seedlings at a very reasonable price. Ang fruit nursery nahimutan sa Barangay Lingasan, Bulaco, Zamboanga del Norte. O ingon man doon na po sila lumber yard dito sa Barangay Lingasan sa lungsod sa Bulaco. O ang GNP Lumber Yard na ako doon sa branch sa Galas, Dipolog City. Ang GNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, owned and managed by Mr. Porfirio Nisisari. Salamat na ito kang Atty. Rolando Enriquez Nieves, former provincial governor, na nagdala sa Polontihon una sa tanan ang katauhan. Mubalik pagka-gobernador mula sa Artesia. Engineer Gilbert Chines Cruz, negosyante nga adunay timos nga pagmahal sa mga kabos sa probinsya. At kami ang umaabot nga dakong kalabuan sa segundo distrito matod pa ni Engineer Gilbert Chines Cruz, lumad ng taga-Dakbayan sa Dipolo. Thank you so much na to sa National Grid Corporation of the Philippines nga nagkanayon dili mo tanong kung kahoy o labaw na nga dili mo tukod sa inyong mga balay, hadoon o ilawom sa transmission lines aron mahalikay sa disgrasya dili makuryentihan. Ang message of concern coming from NGCP pinagi ni Elizabeth Ladaga, Corporate Communications Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines, Cagayan de Oro City. Thank you so much nga to ka Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, Zamboanga del Norte Division. Thank you so much nga to ka Attorney General George Lapingkit, City Councilor sa Guriang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolo, banginitan usab nga abogado at tumunia kay sayon kay kayo doon sayon po pagkitaon. Si Honorable Romeo D. Lee, Board Member, Second District, Zamboanga del Norte, President, Regional Board Members League of the Philippines, panelist sa Kapihan sa Dipolo, kang Honorable Robert Gregorio, City Councilor sa Guriang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolo, panelist usab Tuapas Manila, paglupad turon paulit sa Dipolo. Mr. Geoffrey Zayas, Centro, Community Environment and Natural Resources Officer, DNR Santa Isabel, Dipolog City. Ato ka Mr. Muhammad Hasan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa DAR Santa Isabel, Dipolog City. Ato ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Thank you so much. Ato ka Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. O kang lady sa King Fahad Medical City, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you so much sa ato mga sponsors and donors na nagdala kinabuhi sa ato ang Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Sa dili pa kita, mubalik na ito kang Ma'am Rosita Gonzalez, ato nutritionist o dietitian sa ato ang Provincial Health Office. Ato nang basahon kini na sulat gikan sa ato ang Dipolog City Warden nga si Jail Senior Inspector Rogelio P. Olarte Jr. Ato ang warden sa Dipolog City Jail, no? Ihatod kini ganinang buntag ni Jail Officer 2 Ortiz, no? Liana Ortiz. Parting words and statements, ikan ni Sir Matoy Marinaga kay ako ni Sapin. Sir Matoy, please. Sorry, I didn't tawag ko doon mo ko ito family. Okay na sir, sige sir. Kaya na mula niya. Okay, so thank you very much sa itong mga taong minaw karon. Have a happy Halloween and happy Sunday. See you on Sunday? Yeah, Sunday. Wear your uniform. What? Hindi ko mo absent. Sige sir, thank you so much, no, Sir Matoy. Ako ni basahon, no? Bureau of Jail Management and Penology, Dipolog City Jail, Lower Visayas, Dipolog City, dayon 30 October 2015, addressed to me, Edith Paintitumo, Anchor Host, Kapihan sa Dipolog. Dear Madam, this pertains to the Greyhound operation conducted in Dipolog City
Jail on October 21, 2015, particularly in cell 14. Despite of my religious effort, my administration was involved in various negative issues in different radio stations and even newspaper, putting the image of the Bacolod City Jail in bad light. What I did was the same procedure in conducting Greyhound operation. After the search, I called the PDEA, Philippine Drugs Enforcement Agency, wala ingan dito kinsa, and invited them for the drugs inventory and turnover of the same. I also narrated to them the circumstances to find out if there is a possibility of filing a criminal charge against inmates involved. Unlike some previous Greyhound operation that we had conducted, we have never apprehended inmates possessing illegal drugs. This time, we had confiscated drugs in the possession of an inmate in the person of Ulysses Naong E. Rehencia, money amounting to 42,966 pesos and 25 centavos. Nakuha kayo sa naimbargo ng kwarta, no? And some record books from cell 14, listahan sa mga buyer sa droga, diha sa City Jail, sa Silda 14, written with various names of persons believed to be involved in their illegal drug transactions. Why is it that I did not hesitate to turn over to the custody of PDEA the confiscated cell phones and the said logbooks in which these things will not be formed part of or with no significant in filing criminal case against Ulysses Naong, and it would probably a self-incrimination on my part as head of the facility, when in fact I had all the necessary means to hide this from the public or to any law enforcement agency, by which in doing so, my integrity and the bureau I represented will not be put into bad light and be applauded by apprehending the said accused. So ato ning i-analyze no nga iya din i-turnover ang iyang na sakpan na logbook na doon ay mga listahan dito sa mga buyers o mga pushers o kanang mga users no sa mga logbook dito ni Ulysses Naong Rehencia. Ini si Ulysses Naong Rehencia, inmate ni siya sa Silda 14 sa Bacolod City Jail na nakonfiskar niya ang illegal drugs o ang money, dili ko ni mark money, kundi money jud halin sa drugs nga nagkatidad og 42,966 pesos and 25 centavos. So, yang i-turnover no, sa PDEA. Padayon ta sa sulat ni Jail Warden Orte. Okay, so Olarte. So, maybe these were shortcomings in my part as a warden, but as a person trained by the government with an oath to serve and protect the public, and as a public servant who has an obligation to carry out the existing laws within the realm of the Philippine Constitution, and as a person advocating the campaign against illegal drugs, I believed I did the right thing, that I acted as public service in good faith, that the cell phones and record books that I turned over to the PDEA and reproduce, nakulong pa din siya ipapirmahan no? Sa PDEA inahon lang tanga, doon yan yung ipapirmahan. Reproduce copies to PNP will be then a great help for them in the anti-drug campaign, not only in the city of Bacolod, but throughout the province of Zamboanga del Norte. I am not Adik Polognon, matod pa ni J. Warden Olarte.
But I am concerned with the people of Dipolog who always dreamed of transforming Dipolog City Jail as a drug-free institution. I am not just fighting illegal drugs within the four corners of our facility, but trying to help our counterparts, especially the PDEA and PNP, by providing them important information. What I did was not the end, but just the beginning of transforming our facility as a drug-free institution. We have evaluated our present situation. It is needless to say that these drugs entered into our facility through inmates visitors, since we are so very strict in our body frisking, kanang pagpangapkap sa mga lawas sa mga bisita sa City Jail, or strip search among them, no? Paukason. We believe that some of our personnel are carrier of these illegal drugs. Wala pa ta, gabasa na tayo ni ha, sa sulat ni Warden Olarte. Buraog, alarming niyang ingon, we believe, no quote, we believe that some of our personnel are carrier of these illegal drugs. Napunta nga, mahibawaan nino, mahimuan ng investigasyon sa umabot mga adlaw, aron masumpo ng illegal drugs na peddling sa City Jail mismo. Kaya siguro ang mga piniriso ini nga namaligya, mingon po sila nga inatamahadlok nga mapriso, kaya napriso naman sila. No? So, pero it's a bad habit and it is illegal also. No? So, hinapunta nga, maimbestigahan kini. Padayon ko sa sulat ni Jail Warden Olarte. We have already transferred some personnel, and covertly with the help of PDEA and PNP, we conducted special surveillance among our personnel. No? So, unay lakang nila. We are on the process to acquire communications, additional kaning drugs sniffing dogs. We are requesting the courts to transfer inmates to another facility, especially those who are involved to preempt them influencing others. Memorandas are issued strictly limiting inmates to possess money more than 300 pesos. Napila din ang usaka sachet. More than 300 pesos, and obliging our personnel to submit themselves and their belongings for inspection every time they will enter the facility. We are intensifying our Greyhound operations and intelligence network among PNP and PDEA. Madam, I assure you that kasama niyo ako sa pagtahak sa tuwid na landas. Give me enough time and moral support in fighting against illegal drugs, not only in Dipolog City Jail, but throughout the Zamboanga Peninsula. On the other hand, I am so sorry to tell you that I cannot attend in your program, Kapihan sa Dipolog, as scheduled because I had a very serious matter to address at this time. We are planning to, and we will support your program always. Thank you, and more power to your program. I remain sincerely yours, Rogelio P. Olarte Jr., Jail Senior Inspector, Dipolog City Warden, Dipolog City Jail. So mga kato ang sulat sa atong City Warden, nagipadala diri, ihatod yun ni personal dito sa atong panimalay karungutan ni Jail Officer 2, Una Ortiz, no? O maningalan nito. So thank you so much, no? Atong natong basa, kay ipabasa ko diri sa atong kapihan sa Dipolog. Dayon, kuanihan, ananahan, personally assigned, no? Sa ating tungdan nga si Dipolog City Warden Olarte. Naminaw sila karon sa Dipolog City Jail. Pagpasalamat ko punta ni Engineer Bebs Cheng kay siya mo tayo nag-facilitate ani nga mahimong na to nga bisita karong buntaga. Pero mo lagi tungkol sa katulian nga
dili kapugan nga busy sila dito sa Dipolog City Jail karon mao na nga wala makatungha diri ang tuwang bisita, pero another time mare ra siya diri kay haron usab iya pong istorya, iya pong ibag-bag diri, iya pong i-share diri nato ang kabahin na ang magpalakad sa Dipolog City Jail, no? So thank you so much for trusting kapihan sa Dipolog, wala na ani katagan. So thank you so much, no? Dayon ato na i-share sa ato mga kauban sa media para usab nga mapasupot ko ni information dissemination. So daghang kayong salamat. O alang sa ato nagbinuntong karon nga bisita na gikan sa ato Provincial Health Office ang ato nutritionist o dietitian nga si Ma'am Rosita Gonzales. Ma'am, balanced diet, cancer, no? Ayudaiso, no? Nagipang-isgotan na to ganina. Pwede ba masairan? Naginapos na ito ang portion na ito kapihan sa Dipolog. We have 30 minutes to go. Masairan balance diet. Ginagmay lang nga ikashare sa itong mga ginikanan karon para sa itong mga kabataan nga dili nila po ultimately nga isalindot na po na mga gulay. Lamig po ba? Hugaw-hugawan po manong gamay, hugaw-hugawan po gamay nga o karne, no? Para lalamihan nyo kayo ang minuto nilang nanay, nilang tatay, angkol, auntie, lula, lulo para sa itong mga kabataan. Okay, so siguro sa dili ka mo istorya ato ma'am, no? Kanang ako sa atong tumaguntong kang Sir Matoy ganina nga nabay yun ay sort nga gihatag ato ang Department of Health. Sa una naagi na siya, no? Sa primero pa sa kugingon nga 20 years na ang ato ang balaod. Sa una na gihatag sa DOH kanang to ang iodizole, pero siguro dili pud kanunay kay kanang naang asin ato maging ang paliton kay ato maging nagikinahanglan sa atong panimalay. Kanang mga tao kay balo na gina siya usa itsura sa iodizole, no? Dili man Gani atoy congratulatory, no? Excuse me. Naagi diri sa tutubangan ni ebidensya. Iodizole, no? Diri sa Camila Hotel 1. So kamo nagino karon o gusto mo nga makakaon og lamian nutritious foods, no? Ari mas Camila Hotel 1, diri sa First, di ba? Iodizole ang ilang mga pagkaon. Okay. Okay, so diri na ko sa kuano kanang na ang gikuan ni mo ma'am nga kuan kanini ang pagkaon nga nutritious o balance nga pagkaon. Ang atong mga nanay usually tapulan, no? Tapulan man gyud mo prepare ani ni ang utan. Sa kung gingon ganina para dili kanang na ang sumuran o matablaw ang atong mga bata nga kanang na mga gulay dili na tulutuon nga katungtuang ato lang gihiwa nga makita gyud tungtuang kalabasa, makita ang tangkong, makita ang talong, makita ang tanan nga pagkaon no nga kuan. Kun dili sa kung gingon ganina, pwede nato na siya ato ang imong torta. No? So ato na siyang ipanggamay-gamay. No? So dili pod nga tanan nga puro lang iputan. Kaya kinahanglan man pud ta og meat, no? Gamay sa ato agwan. Og ginon pa nimo ma'am nga atong hugaw-hugawan og manok, atong hugaw-hugawan og kanang naang karni nga gamay. Nga usab makuha na sa bata nga dili gyud mapili nga ang bata magutay-ugay sa utan kay pilion ang karni. So katong tuwa nga ato ang gi-chop naghimo na tong torta, wala na gyud siya mapili. Gawas nga lumpia, ang kanang iya na gyud na siyang kanon, no? So inana nga to ang depende na sa atong strategy, sa ato ang paghimo o pagluto sa utan kita nga mga mama kay kasagaran mama man gyud mo kanang naang mohikay ani. Ato lang hinumduman nga katungtuang mga processed foods makadaot gyud kun kanunay nato nga kaunon oy pagkaon nato sa mga bata. Naaman tay pagkaon nga maayo nga mga utan o mga prutas ari na lang ta diri, no? So depende na ninyo kung unsaon ninyo pagluto basta kay ang atong timan-an balanced diet yun ang atong ihatag sa itong mga kabataan para nga magdako sila nga hipsog. Okay, so thank you so much. Ang North Zamboanga Gardens, no? Nasa like spectacular. Halloween 2015, dayon nagpamisa dito sa mga mga pansyon. Dayon naapod sila bingo, unya dapit. So, lingaw kayo na trick or treat sa mga kabataan. So, mo ka na ang spectacular Halloween 2015
sa North Sambuanga Gardens kanto salamat kanto kang Joy kita kids later. Mga ito party words and statements kita ni Ma'am Rosita Gonzales ang atong nahibilin nga walang pa-walk out nga bisita sa atong kapihan sa Dipolog karon panahon. Okay. So, manghinaot ko sa mga naminaw, labi na sa mga nanay, labi na sa mga inahan nga naay mga anak, no, nga nagtubo pa karong mga panahona. Ngayon ta ato tagaan time ang pagpakaon sa atong anak, katutuang mga nutritious nga mga pagkaon nga ilang gikinahanglan sa ilang pagtubo. Ayaw usab kalimot kaniniya nga mo ang gitumot nga paggamit sa iodizol nga gikinahanglan, especially katong mga buntis nga nanay nga gikinahanglan gyud og ayo din para kay duhaman sila nga naginahanglan siya o ang iyahang bata. Kung dili ta gusto nga atong anak bulok, no, buwag dili maayo sa klase, o dili ta gusto nga atong anak mubo, atong tanaw naglakaw mubo mura munano, o dili labi pa gyud kaninya dili ta gusto nga atong anak ulang sa kanang panghuna-huna kanang giingon nato karon nga special child kun class kun arita sa class nga pagka-istorya, no? So kinahanglan mogamit ta og iodizol, pero dili ha nga kinahanglan mogamit ta daghan nga sin para nga dali ang ato ang kanang dali na to mahatag ang gikinahanglan sa atong anak. Tungod kay kanang ang iodine gitawag na og micronutrient, gamay ra ang gikinahanglan. Pero bisan sa kagamay niya dili nato kawangon, dili nato yun dili pa nato kawangon ang paghatag nga maangkon yun sa bata para nga maangkon sa bata nga ang kahimsog sa panglawas. Og daghang kay salamat. Okay, so Silver, kapakaya pa, sige, go ahead. Una, salamat po sa ating mga resource na nag-spot yun o body health gospel. Then, nalo ko i-suggest pa if mag-schedule kaglaing inaning hapon ng programa about health nga ato mag-suggest to nga if possible imo na to nga resource po si former Vice Mayor Ching. Okay, naminaw si Engineer Bobs Ching, nagani siya mga words of wisdom. One of these days, atong i-appeal siya sa health. Yes, ma'am. Okay, nakita po na ko nga, sige na po siya mag-in-on board ng exercise. Murag kuhan yun din sa about po sa iyang thesis na labing po kayo na sila kayo magkita ginamang pagbuyo. Hindi nila maningon nga sa theory tayo, kundi sa practice po. Kaya sila po ma'am, ang laming mo po nga resource, kana yung example yun. Yes. Yeah, so ma'am na Give example. So, kana lang akong suggestion ma'am. O, if possible po siguro ma'am, kana galing maka-invitar ng speaker nga, kanang medyo resource po anang mga chemical reaction, kanang mga dosage, unsa kay murag kay labi kay kumbensihon ang labi ng mga bata nga with kanang yung explanation nga murag scientific. Okay, kung ingon lang kag ayaw anong pagkauna, unya wala kay support, wala kay explanation, murag di kayo wala kanang convincing. So, kana lang siguro ma'am, salamat. Okay, well taken, no? Silver, kadati ko Lubriano, salamat kayo sa mga suggestion. Atong po na ang kanang ipahimutang, atong po na i-implement po, no? Sa atong kapihan sa Dipolog para sa kayuhan kanatong tanan. So, daghang salamat sa itong mga bisita karong buntagan, na binugtong makukurong si atong panelist na si Atty. Rosilier Matoy Barinaga, kay pato na to sa Interior, Mudoos, mga Interior kay All Saints Day magpunta karon, no? Si Ma'am Pili Ortega, daghang kay salamat. Si Ma'am Rosita Gonzales, daghang kay salamat sa inyong pagbisita, pagduaw, ginamit nato sa itong kapihan sa Dipolog karon nga November 1 Halloween edition sa kapihan sa Dipolog. Huwag mo tayo absent rin. Whether we like it or not, Easter Sunday na tayo kung absent or wala na Good Friday, kay Domingo man ita. So, mora na itong absinan. The rest is every Sunday na kita dire para mag-alagad sa itong mga katawan usab, no? Pinagi sa kapihan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Silbert Atletico Nudoyano, na may nagdala sa itong live streaming www.rmndipolog.pb.com. Sa ato ang YouTube unta usab ang kapihan sa Dipolog na adiha uploaded ni Silbert. Daghang salamat ni Taxi Lumba sa iyang kanunay nga pagsuportar kanato every Sunday human sa Santos nga misa. Nagpasalamat kita nga kanunay nga naguna ang misa nato. Dili ang kita una sa misa, kung dili ang pangginawag yun, ang misa din na una nato. Holy Mass before sa kapihan sa Dipolog. Salamat kay kuanang kanamura o kanana ang kuanan siya kanang blessing kay na nato po, no?
Namulaho tayo ko tayo ng programahan kay divisionan kita pinagi sa Santos nga misa ayha ang kapihan sa Dipolog. Dahil daghang salamat dito ni Dani Luod sa istasyon pag ingon man si Ruchi Monera nga magsunod sa ato ang programa usab. Daghang salamat ninyo kang Marby Dalogro Ibres, kang Edgar Degumo ang ato ang station manager. Usab dili sa atong official video silang Joey sa nag-assist na to matag Domingo nga tanan. Mahimo naman siyang kudakir, then matag na to siya, kapi, uban pa. Salamat kay Joey na mo sa ato ang tarpulin nga kapihan sa Dipolog. Daghang kay salamat ninyo. O sa makausap pa sa akong pamilya si Ariel, si Arby, si Lady to sa gawas. Daghang kay salamat sa kanunay pagsuporta ninyo sa pagdala nato dinay sa atong kapihan sa Dipolog kay 35 years na mata at still counting. Kanunoy sa Ginoo taga-antag piskay nga paglawas. Ganit na nga tayo bisita dali bakin sa mayong paglawas, no? So, to God be all the glory. Ato yun ihanad ngadto sa labaw nga makagahagahom ang atong tanan nga mga pasalamat kita kabudlay, mga kasakit, atong mga tanan-tanan sa atong Ginoo, atong labaw nga makagagahom. So, thank you so much kini sa edit pahingi to no inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Penyon kaninyo. Happy Halloween! Happy Sunday everyone! Stay safe! Ini si Edith pa hindi ko mo, mga kaninyo. Happy Sunday! God bless us all! Studio, take it away. Nalabay mo